Ano po yun tayo? Sabi nyo, meron kayong paboritong parang O yung mat sa mechanic, yung tiga sa YouTube yan. sa YouTube yun eh. Medyo yun ang nagustuhan ko yun dahil doon lahat ng mga ginagawa niya, puro modelo eh. Okay. Mga pickup na 2010 pataas na eh. Hanggang Okay. ang tinatakbo pa lang minsan ng mga ginagawa niya, mga 400 kilometers lang, parang mga ganun, yung parang galing sa kasang nagloko. Okay. Tapos Ayun, tinanggal na. Kinalas na. Ano na Hindi, yun? tinignan na medyo nagka-problema na. Sa kasa yun. Oo, kaya yung mga bago minsan, pagkakuan, hindi mo rin masabing biglang. Na perfecto, no? Oo, kaya na-impress ako sa kanya dahil kahit tagal itong bagong-bago pala eh. Kaya problema. Pero madalas, puro modelo. Kaya yun ang hindi ko alam eh. So, ibig sabihin nyo, pinapanood nyo siya, imbis na kayo manood ng mga nakikita natin kadalasan sa YouTube ngayon o sa Facebook na mga Mapapag-aralan mo. parang ano yan, sakit na ulo lang napapanood natin. So, doon ka na sa para may interest ka na matututo ka. Kasi punta yung karamihan ng mga palagay. Nari kagaya nung nakita. Uuwi na si Duterte. Pag pinanood mo nun, wala naman sinasabi. Kung gumagawa lang ng istorya. Oo, yun ang problema nila. Yun. So, nonsense, ano po? Mas maganda yung, Papapansin. tama, para makakuha ng ibig sabihin, ayaw nyo ng parang wala naman talagang katotohanan. Oo, wala Tapos, naman, nabibitin lang kayo. Hindi pala totoo. Gumagawa lang sila ng ng istorya para magkaroon silang viewers. Yung mga, yun. Unlike ito, Eto, talagang matututo ka. Hindi ko alam. Matagal na ako mekaniko. Pero yung alam na, hindi nyo pa alam, matututunan nyo. kasi tayo, luma. Gusto rin natin na puta, bakit ganito na lang ang ginagawang makina, ba't ganito na lang? Para mapag-aralan din natin kung tama ba. Tama sila, kaya lang ang problema, hindi na alam ng ibang mekaniko yung nilalabas nilang makina. Okay. Gaya ko, pagagawa mo sa akin yung modelo, hindi ko alam. Okay. Diba? Hindi kagaya nung araw, pag mekaniko ka, dumating yung modelo, alam mo kagad, di ba? Yung mga American car. Ngayon, yung mga dumarating ngayon. Lalo na yung mga electronic na ngayon eh. Oo, yun ang mahirap doon. Unlike yung dati kasi, pag natutunan nyo yung yung tigarpurator lahat yan eh, no? Hey! Tama, make sense tayo tama. Kasi napapag-iwanan na tayo. Pero yung side stand, hindi, napaano ko lang kasi nakita ko tumakbo siya yung side stand niya, parang hindi pa kadalasan ganun yun. katakot. Minsan ako rin. Hindi Nakakalimutan eh, no po. Pero maganda yung niyo tayo, maganda yung way of thinking nyo kasi hindi kayo katulad ng iba na alam ko na yan, kaya ko na yan, nag-a-assume na lang. Tapos tira na ng tira hanggang sa sumasablay. Tapos hindi naman inaamin. Ayun. Imagine 77, 78 years old kayo. Pero hanggang ngayon nag-aaral kayo kung paano nyo mapagbubuti pa yung ginagawa nyo, di ba? Pag di mo pinanood dun, nakatanga ka ro. Oo nga. Tama. Kahit na panoorin mo, may konting ganun ba yun? Tama kayo. Kaya nung mga iba yan. Alam ko yan. Pero kung nakalas-kalas na, ayaw na umandal. Wala na. Dadahilan na siya ng kung ano-ano. Huwag lang mabuko yung... bili ka nito, bili ka naman. Ay, nako. Tapos hindi na nabuo. Gumastos yung malaki may-ari. Malaki ang presyo ng... Tas sablay pa rin. Hindi kagaya nung araw na yung American car, ang presyo ng pyesa niya, medyo tama lang. Okay. Yung
Ngayon, kagaya nung mayroon nagpagawa rito ng Innova, mga 20 plus pataas na eh. Yung cabling ganyan, yung ano, speed sensor. Speed sensor. 16,000. Wow! Nagtanong ka sa kasa. 6,000. Di, matagal bumalik sa isang linggo. Ano, kumusta na? Pinalitan mo na? Oo. Nakabili ko sa Shopee. Wala pa 1,000. Yun ang problema pa natin. Diba? Nakakabit. Okay na. Bakit gano'n ang ano, ang laki Yun ng ang- price difference? Oo, yun dapat meron tayong... May price control Oo, or quality eh, control, wala paano eh. ba? Ano ba? Oo nga, kasi Diba? oo. Kung ikaw ay Mayaman ka, okay. Wala kung problema. nagmamadali ka o ano, kailangan mo. So bibili ka kagad. Oo. Hindi mo na tas di ka Kaya- busy ka, wala kang time para maghagilap, maghanap, Yung may-ari mag-research. din mismo, nagulat eh. Oh. Siyempre, bumibili siya ng modelo. Hindi niya alam. Kapirasong ganun. Halos. Ganun ba? Parang hindi akma yung bagay na doon sa presyo niya. Opo. O, paano naman? Kapraso lang yan eh. 16,000. Tapos makakabili siya sa Shopee. Wala pang 1,000. Tapos umubra naman. Umubra, Nag-fit, no? Hanggang ngayon, oo. Ito nga, Replacement siya pero mahusay din. hindi nga natin. Kahit pa paano, kasabihin natin tumagal sa'yo ng 1 taon yun eh. Oo, kasi minsan duda ako sa kasa pag doon din sila kumukuha eh. Parang Parang- na-overpriced na ngayon. Oo, kasi may pangalan silang binabayaran. Baka, no? Hindi natin sigurado. No? Papatong nila yung pwesto nila. Sobrang. Wala ba dyan nangyari? Wala nangyari. Pero tayo, no, maiba ko na ano. Kumbaga, ilang taon kayo nung magsimula kayo magmekaniko tayo? Nako. Yung edad nyo, ilang taon kayo Yung nun? nagsasakyan ng airpag ko noon yung 1947 na Plymouth. Oo. Doon ako nagsimulang sabihin. American car yun eh. Oo. Oo. Puro mga coin yun. Doon ako nagsimulang gumawa at marami rin akong nasira. Hmm. Marami ka nasira doon sa sakyan na airpot mo. Trial and error eh, no? Oo, ganun yun. Wala naman nagturo sa akin. May kapitbahay lang kami mekaniko nun. Mahilig akong yung titignan ko. Puta, kasi may sasakyan yung tatay ko para kung nakakalikutin ko. Ayaw naman, tawagin ko. Ayun, hanggang nakakuha na. Nagka-interest na ako doon sa paggawa ng makina. Ilang taon kayo nun, tay? Ako, mahirap tayong, hindi ko masyadong, kasi ang alam ko, high school, high school na ako. Elementary kasi, Ano to? 1950s to? siguro, hindi mahina ako sa mga kon. Oo. Nung elementary ko, Di bali ko, compute ko mamaya, kumbaga. ang natutunan ko nung elementary ko, radio mechanic, kasi mechanic ko yung tatay ko ng Ng radyo. radyo. Oo, doon, nakakabuo na ako ng isang buong radyo. Galing. Tatay ko sinabi, dalawa kami magkapatid eh. Bibigyan kami ng pyesa. O yan, buuin nyo yan. Isang Opo. buong radyo yan. Buuin. Okay naman, tumutunog naman. Yun. Tapos napunta ako sa kwan. May makina, no? Sa Makina, kotse. dahil sa sasakyan, siyempre. Ano naman kaya ito? Siyempre, kakalikutin ko yung lahat ko. Ganito pala yun. Kaya hanggang natuto ka rin. Tulong nung kapitbahay naming mekaniko. Hanggang okay na. More or less, mga early 60s yan, ano tayo? Oo, 60s ang nung
yung ibig sabihin, yung karamihan ng mga ginagawa ko noon, mga mahal, yung mga 18, 16. Na kotse, mga Oo. American cars. Oo, nung medyo lumabas na itong mga Hapon, medyo hindi na masyadong, kasi bawala na yung mga 18, wala na akong magawa na. Sabi, mga pakaulilig sa mga Toyota, yung mga D4 lumalabas. Kakapaka yung Volkswagen, Oo. yun, napag-aralan ko rin yun, yung mga ganun. Ang hindi ko na inabutang, hindi na ako na yung mga computer na. Yung ngayon ng Oo, ngayon na. Kaya ako nanonood ng mga nilang mga computer box na puta, sabi ko mukhang mahirap kasi nag-aaral din ako sa mga radio mechanic di tubo nung araw yun eh. Kasi Oo. pag nagloko yun, pak, bigla yun eh. Hindi kagaya nung mechanical, magkakaroon ka na muna ng John, no? Pare ka, good morning. kakaroon muna ng ano ba tawag rin yun? Sintomas. Oo. Hindi kagaya nung Di tubo. electronic ngayon. Yung Yung Electronic di tubo kasi, ngayon. magkakaroon mo na warning. Oo. Malalaman mo. Hindi kagaya nung ngayon. Yung model, biglang titigil yun. Oo. Kasi ba si ano? Lalabas si paring John. Hindi mo na malaman. Yung katulad ng mga ngayon, bigla na lang tumitigil. Oo, yun ang mahirap. Kaya hirap intindihin. Sa experience niya, ano? Mm. So, sa experience niya, Tay, una kayo natuto sa American car na Plymouth. Oo. Siguro 16 yun, 18. Siya is di 8, kabisado. Walang problema. Kasi ang karamihan na kotse ng araw, ano po? Oo, magaganda. Sabihin, malalakas. Oo. Kaya lang malalakas kumain ng gasolina. Hindi kayo Kasi, mabibitin, ano? gasolina nung araw, mura eh. Hindi naman ganun kamahal katulad ngayon, ano po? Hindi. Dati nung araw, nung Nasabi niyo po, Tay, na ano, yung mga sasakyan ng araw ay 16, 18, mataas. Kahit malakas kumain ng gasolina, mura. mura ang gasolina, ano? Oo. Hindi, ang full tank nung araw, nung 12 pesos lang sa full tank na yun. Eh, 16 yun. Hindi, karamihan ng naging sasakyan ko nun, puro 18 eh. 18 May pa sa- Cadillac. Grabe, no? Yun ang tuli. Hindi naman uso nun, ano po? Oo, yung tulin. Yung pala. Puro muscle car yung talaga. Oo, mga Galaxy, ganon. May kaibigan ako nun, puro ganun. Mahilig sa mga ganun, mga 18. Oo. Yun ang lagi kong kasama. Kaya lahat ng modelo, yung mga, minsan, modelo pa lang yung dumarating dito, meron na siya. Ah, talaga? Wow, Oo. big time, ha? Mga big time din eh. Oo nga. Alam niyo, hindi niyo po naitatanong, si tatay ay simpleng tao, pero ang kanyang mga naging kabarkada ng araw ay kahit papano. Kasi Oh, yun, mahusay yun, makisama si tatay, eh. Kasama. Mga kasamang big time. Barka, yung panahon tatay mo, yung ayang biyanan mo, si Julian, ako. Nakakasama ko yung mga sasakyan nun, mga puro 18, Mga Ford, Ford, Chevy, lahat. Chevrolet, no? Oo. Cadillac ang medyo masarap dalhin dahil Malaki talaga. Tsaka ano yan? malaki, Ano yan, eh? saka Limousine ang dating nun, eh. limousine. Excuse me. Yung mga upuan nun, puro push button na rin. Parang kung gusto mong iabante, gusto mong Po, iliga, imagine, ano? pindot ka Ayan. lang. So akala natin, ang mga bata ngayon, ako, naisip ko yung mga sasakyan ngayon, ito na yung technology na parang hangang-hanga na ako. Yung pala, ayan, nadinig ko mismo kay tatay, Oo, eh. push button pa. Diba? Nung araw pa, ibig sabihin talaga. So hindi tayo dapat na parang, Oo, ako kasi pag nakakakita ko sa social media na ganito, lalo yung mga mas bata sa akin, nakikita ko parang amazed na, oh galing, parang ito na yung technology natin, pala nung araw pa pala yan. Oo, no. Iniba lang nila yung style, ano? Hindi pa lang, hindi nila, akala nila
nung araw nga, nakakita ka ba na ngayon na meron bang convertible na ginagawa ngayon? Wala eh. Opo, bihira na, mga mayayaman lang meron ngayon nun. Meron mga convertible na hardtop, ganyan itsura. Pag Oo. pinindot mo, puta, nagbubukasan yung likod, nawawala yung bubong, pumapasok sa loob. Hardtop yun ha, hindi Oo, mga ano ha. hardtop yun ha. Hindi yung lunang gumagawa. Oo. Ano ba nagkaroon ng Ford yun eh. Oo. 500 yata. Hardtop na ganyan. Pagka Tapos convertible no. convertible mo, bubukas yung bowl sa likod. Opo. Tapos papasok yung Grabe, no? bubong. Oo. Pero mahaba yung likod talaga. No? Oo. Tsaka mga kotse nun, mahaba na malalapad eh. Ang luluwag eh, no po? Oo, eh. Tulugan yun. Pagka nabang malayong lugar, naparada ka sa gilid. Pwede ka humiga ng padiretso. Eh. Diretso Oo. na. Pakan yun, ha? Oo. Pahaba, hindi yung patagilid ng haba. No? Kaya, mga... Hindi katulad ngayon na paliitan. Oo, Paliitan pati ng makina. Ano? Pero so far, Tay, bukod sa mga American cars, malamang nakapag may experience ka na rin maggawa ng mga European cars. Oo, mga European, mga Opel. Yung Opel European o yung Opel GT. Matulin yun. Ang korte nung parang Corvette eh. Ganun pero maliit siya. Magaganda rin mga European, mga mabababang, mga D4, mga D6, pero malalaka. Yan, yung Volkswagen. Volkswagen. Ano yan, German car yan eh. Mga MG, ano pa ba yun, mga Triumph. Speaking of Triumph ang akala ko ang Triumph, motor. Oh, motor lang, yung pala may kotse, parang Honda rin. Parang may motor, Honda may rin, kotse. Ano po? Ayun, ayan ha. Yung Honda nun, nung lumabas yan, meron silang, di ba, lumabas yung Goldwing. Opo, Meron na silang Hondang maliliit din eh, yung mga... ang katulad nun sa akin. Di, mas maliit pa ron. Mas maliit pa ron, mga 50cc. 2-cylinder. Meron sila nun, 2-cylinder. Din yun nung Yung mausok na. Hindi naman, gasolina, okay naman. Sa makina naman, yung hapon, medyo magaling sa kwan. Iba sila ang technology nila, ano po? Ano ba yun? Ang liit nun eh. Okay. Pero ibig sabihin, Tay, so yung mga, yun ang mga ano nyo, Triumph, MG no araw pa yan, ano yan eh, MG, oo, British car yan eh. Peugeot, mga ganon. French car, Mercedes-Benz. Yung mga lumalabas, Opel Manta, mga kung ano, Ford Escort, European din yun. Ford nga, yung Escort nga lang, yung mga D4 yun. Matutulin yan kahit na D4, ang lalaki ng makina eh. Nangarere, ang kalaban nun lagi sa mga, yung slalom, Volkswagen, yung ano, yung, meron pa, ano ba yung maliit, yung kay Mr. Beam. Yung Mini Cooper. Nakagawa rin kayo nun, Tay. Oo. Marami nun, 4-cylinder yan eh. 4-cylinder na. Yung Fiat. Yung Italian car naman. Meron pa yung mga cambio nila yung ginaganon nyo. Anong nangyari sa'yo? Ano yung natanggal? Bearings ko. Wala. Alam na gaming sa kayo. Natanggal sa Esitex. Pero yun tayo yung nakagawa kayo ng naka-experience na kayo American cars, European cars, iba-ibang kotse. Sumunod, dumating na yung mga Japanese cars eh. Oo, yung dumating. Hanggang ngayon, Japanese cars ginagawa nyo eh. Marami eh. Wala nung may-ari. Meron minsan nagpapagawa rito yung mga luma talaga. Kaya lang, yung pinakauli kong nagawang luma na nun, yung Mustang eh. American car to. American car, kaya lang. Siyempre yung maintenance saka yung pyesa, wala na. Wala na, hindi katulad ng May araw, stock na no? rin, no? Nakita ko dati, sa Japanese cars, nahawakan nyo rin lahat yan ng mga karburador na yan. Kahit yung mga modelo ngayon na kahit pa paano, Carburetor. nakakagawa pa rin kayo eh.
Nabuksan ko na rin lahat yung mga pyesang pan. Pero hindi ko lang itong mga computer box na. Hindi kayo sa... Hindi ako... Kayo mga basic dyan, okay. Pero yung pag computer box na, hindi na mga kayo... fuse. Pero pag yung... hindi nga ako gumamit hindi ako marunong gumamit na cellphone nga eh. Okay. Opo. Kasi doon ang may dalang... Ay, sir. Analyzer. Yun, sa kanya ko pinaano. Oo, Hindi ako tama. marunong magpano. Siya yung body niya eh. Pag ano yun, yellow. O, ilagay mo na ako na kahit mamaya dito. Pero yung mga yung mga carburetor na Japanese car noong araw, okay yun. Oo, nakakalinis tayo. Nakagawa kayo na, ano po? Pero hanggang kon nga eh. Yung sa mga deodo, yung mga 4 barrel, yun na pinakalito rin. Medyo mahirap na carburetor yung gawa ng Europe. Yung mga Solex yata, gawa ng Europe yun. Iba style nila. Parang hindi kagaya ng sa mga Amerikano. Madaling intindihin. Simple lang kung saan tatakbo. Pero pag yung mga European, mga kanyon, parang yung mga sa motorsiklo na medyo hindi yung plot nasa ibang lugar, parang gano'n. Hindi masyadong pero mga Europe, yung mga American, saka yung Hapon, simple rin. Simple. Tapos after nung Japanese car, dumating na rin yung mga Korean cars di ba? Yung mga Hyundai. Hyundai, ganun, Kia. Oo. Yung Korea, medyo magaling sa mga sa mga diesel eh. Kasi yung mga diesel nila parang tahimik. Diba? Hindi kagaya nung araw yung sa mga Isuzu, maingay. Pero dumating yung Hyundai. Punta silencio yung diesel niya eh. No? Parang na-perfect nila yung ingay. Pero kumusta yung mga okay din Okay din yung mga Korean cars. Problema kung yung maiingay, madaling gawin. Kaya yung Isuzu. Yung Korea, tahimik, pero ang hirap gawin. Yung pagkagawa nila kung paano tumahimik, medyo mas maraming piyesang naidagdag. Siyempre, mas maraming piyesa, mas maraming masisira piyesa. Kaya pag nasira din yun, medyo sasakit din ang ulo mo. Okay, tama po. Pero naka-experience din kayo gumawa pala niyan Korean cars, no? Korean trucks, no po? Hindi ko masyadong pag Korea kasi pag lumabas na yung diesel niya parang medyo na rin eh. Hindi gipit. Sabihin, hindi magaling gawin. Kailangan Medyo masikip yung loob ng Hindi kagaya nung ordinaryong diesel na unang lumabas dito. yung mga American cars saka yung mga nakakapit sa jeep, di ba? ang luwag eh. Oo. Pwede kayo pumasok sa loob eh. Yung mga Hyundai. So yung mga Isuzu ganyan, yung mga maingay na makina na diesel, maluluwag yung niya, space sa hood, sa ilalim. So pag binuksan nyo, pwede kayong sumote, no? Maluwag, po. Madaling gawin. Hindi katulad kanyo nung sa experience nyo, yung mga Korean diesel, dahil para mapatahimik nila yung sasakyan, yung makina, which is maganda, no? Mas maganda. Hindi nila pag nasira naman, paano mo gagawin? Kakalasin pa to. Ikagaya ng iba na pag nasira yun na maluwag. So mas marami kang kakalikuti, mas maraming komplikasyon. Oo. Mas maraming pwedeng masira. Ganun pala yun. Yun ang experience nyo, ano po? Makes sense. Tama po. Tapos meron dumating na yung mga Chinese car. Yung Chinese car, pinakapa ko pa lang. Pero sa electronic, parang mas magagaling sila. Hindi kagaya nung
China talagang magaling sa mga kwan. Kaya pag nasira, hindi ko na rin alam kung paano gagawin. Pero yung mga basic troubleshooting ng kotse, yun, kaya nyo pa rin yun, siyempre. Oo, kahit yung na mechanical. Oo. Pero pag pumunta na sa mga kuryente, sa electronic, may mga sensor, medyo hindi na tayo masyadong kwan dahil parang yung ditubo ng araw, parang mechanical din yun, makikita mo kung ano yung problema eh. Kunyari, masisira itong isang resistor na to, sumusobra init. Hindi kagaya nung transistor na, yung mga chip-chip na, wala mararamdaman, biglang Nagkakaroon na ng may hindi pumuputok mo na alam. lang. Ang problema pala, yung isang buong board na yun. Lagot, palit. Hindi kagaya ng ditubo. Ayun, Yun lang ang nasira, Oh. yun ang mahirap doon. So ngayon, ang ginagawa nyo nga, maganda yung naging nyo to, yung mindset nyo na para kahit pa paano, hindi kayo mapag-iwanan o magkaroon kayo ng idea, kung may magtanong man sa inyo o mayroong magpakaligot sa inyo, kahit na yung basic troubleshooting, alam nyo kung alin yung kakapain nyo, Oo, tsaka kung yung mga ganun, sabihin ko sa kanya, hindi ko kaya yan. Oo, tama. Oo, ganito. Gusto mo, subukan natin. Pero kung pinakamaganda, yung nakakaalam dito. Opo. Pero sinasabi nyo napapanood nyo sa YouTube, Ayun, bata pa siya, bata pa, mga wala pang 30 yata yun. Nasa surplusan siya. Oo, pero ngayon, dati doon siya nagtatrabaho. Nagtrabaho siya sa Tesla ba yun? Tesla? Graduate siya ron, no? Tesla, oo. Tapos, siguro, medyo magaling, nagtayo siya ng gawa-gawa siya sa kalsada muna. Eh, medyo magaling, nagkaroon na siya ng malaking puwesto. Ayun. Hanggang ngayon, sa Mindanao, medyo sikat yun dahil madalas ko halos araw-araw pinanonood ko yun. Ano ang mga ginagawa niyang sasakyan? Puro diesel na modelo eh. Ah, talaga? Ford. Kaya, huwag mo sabihin yung Ford kasi hindi masyado. Kadalasan yun ang ginagawa niya. Ang Ford na mga ginagawa, 20 pataas. Sabi ko, parang hindi ko naman sinasabing marupok yung Ford. Kasi kadalasan na nakikita kong ginagawa niya, Ford. Okay. Toyota medyo halos pag Toyota yung sa mga diesel ang modelo medyo mas maraming nasisirang Ford. Ay hindi ko naman sinasabi. Hindi, tama po. Yun ang yun ang napapanood niyo eh. Wala naman tayong bias po dito eh. Tapos tinitignan kaya interesado Yan ang ako sa obserbasyon kanya, niyo eh. oo. Halos lahat ng ginagawa niya puro modelo. Oh, tapos natutunan lang yan dahil dun sa nagtrabaho sa Sarplasan. Sabi, alam ko naman kasi pag dumating sa Sarplasan, 3 taon silang advance. Kaya itong mga yan. Pag nagdating na Sarpas dito, yung modelo yun, advance ng 3 taon bago tayo magkaroon ng makinang gano'n, parang gano'n. Oh, Kaya kung minsan pag naglabas... kasi surplus yun dun eh. Oo, So, meron na sa kanilang lumabas, sa atin wala pa. wala pa yun. So, pag-aaralan na kagad niya. Oo. Kaya pag may dumating na mga ganun sasakyan dito, alam na niya kalikutin. Oo nga Mga modelo, Mahusay si Kuya. Sabi ko. Shoutout sa'yo. Ano pangalan po? Matski ang tawag sa kanya. Matski. Shoutout po kay Sir Matski. Ikaw ang bukang bibig ni Kanonong dito sa Laloma, Quezon City. Yun ang... Kung mapapanood nyo po itong aking simple content na vlog, sana po magustuhan nyo at ito yung kanyang witnessing, pagpapatunay ni Kanonong. Yung tao niya, pero mas simple. Nagugustuhan niyo yung diskarte niya. Oo, kung wala siyang Excuse me. kompleto yun sa mga Analyzer niya. oo. Maglalabas siya ng hindi niya gagamitin ng analyzer. Yung utak lang ang gamitin mo. Yung ibig sabihin paggawa. Ina-analyze niya talaga sa sarili niya. No? Yung, tingnan mo kung ano yung nasira, yung fuel line. Doon ka pumunta, tingnan mo muna yun.
Kahit wala kang computer, tingnan mo muna yun. Hindi kagaya ng iba, susubuan ng analyzer. Punta, sa analyzer, lahat sasabihin nung kahit na walang diferensya. Pero dugtong-dugtong yun. Nari, itong sira. Sisimulan dito nung analyzer pack. Hanggang matuhog niya hanggang doon sa dulo. Lintik ang perang lalabas doon. Oh, okay. Minsan naglalabas ng kwan. Yung mga experience ng yun lang pala ang sira. Okay, Meron so siyempre na- yung diskarte niya, nasisimplify niya yung bagay Meron nga yung- para hindi lumaki yung gastos sa komplikado yung Minsan pag... nakikita ko sa kanya, 2 taon, lumaandang, yung mga ginagawa niya, sinusuka nung kasa na. Kasa na, siya na gumagawa, ah. Minsan sisingil sa kasa, bago niya gawin ito, sa kasa, in-estimate 1 milyon. Oo, kung mahal. Hindi, lumubog yung sasakyan eh. Oo. Palitan daw lahat ng ganito. Eh sa kanya, nung pinasok na, ito lang ang masisira dyan. Hindi pati yung sinabing overhaul. Sabi niya hindi. Kasi tubig, ang nasisira lang ng tubig, mga kuryente, electronic. Pag pinagtagal mo yung tubig, kakalawagin. Siyempre. Eh siyempre, pag nalubog naman yun, buwan, minsan 1 taon, minsan nasa-save pa yun. Pero ang intention niya, yung sinasabi nung kasang hindi, parang hindi, ito lang ang masisira dyan, hindi yung Tumbok na kagad yung ano. Oo, tumbok niya. Ito, palitan natin ito. Karamihan pinalitan niya, mga electronic, mga Tapos umandar na. mandar na. Hanggang ngayon, gumagamit ng ano. Oo. Tapos, yun yung mga isinuka na ng kasa. Na Oo, siya yung hindi, gumawa. karamihan nung dinadaan Excuse sa me. kanya, yung hindi magawa ng iba. Ayun, siya ngayon yung... Oo, ayun, sa talagang... oo. Ang galing, ano pa, meron talaga mga ganun tao eh, no? Yung bang... Medyo mataas tumingil, siyempre. Ay, syempre, meron naman siyang reputasyon na pinangahawakan at saka mahusay talaga pala, no? Siguradong kuwan. Kagaya nung isa, yung 2 taong mandar. Ginawa ng ibang talyer, tinira, pinaltan. Ay, sira pala lang, isang relay lang. Ako po. Ang yung sasakyan na yun, truck yun eh. Medyo truck na electronic. Tumatakbo, biglang namatay. Ayun. Dinala sa ibang talyer. Naku, sira yung injection pump, sira yung ganito, sira yung ganito, sira yung ganito. Di kinalit, hindi rin umandar yung mga pinagpapalitan. Nung dinala sa kanya, napalitan na halos lahat eh. Hindi pa rin maandar, ano? Oo, tinignan niya sa kuryente. Kasi sa akin, tama rin yung sabi niya, pag tumatakbo kayo, biglang namatay, na wala kayong narinig na kumalabog na ano, kuryente yun. May naputol doon. Kung mechanical naman, tumatakbo kayo, natanggal yung propeller, makalampag, ganun yun, di ba? Pag Maraming sisirain sa loob yun. Oo. Pag tumatakbo kayo, ang problema naman, pag tumatakbo kayo, biglang namatay, alin sa dalawa, pupunta kayo sa computer box. Apo. Mahal yun. Ako, tinitignan ko muna yung fuse, relay, kadalasan doon bumibigay yun. Okay. Hindi O kaya nga kaya may yung- fuse eh, may relay. Oo. Para imbis na masira yung... Para sa akin ha, sa hindi based dun sa masira sinasabi nyo. Yung pinaka main part, Oo. yun muna, yun muna sumasalo, no? Ano pa ba nakita ko? Yung BM, Opo. W eh. Nagulat din ako. Puta eh. Hindi naman siya gumagawa nun. Pero, sabi niya, yung sirang ito, tinanong niya, wala naman daw nangyaring nasira kagad. Biglang tumigil yon. Una, tumigil. Pangalawa, yung na-stuck, ayaw nang umandar. Kadalasan daw nun, wiring, fuse, basta doon. Kasi pagka tumatakbo tumigil, may puputok eh. Pagka tumatakbong may kumalampag,
alam mo yung ilalim, makikita mo. Pero pag tumatakbo raw, nakakatakot daw nasira yung tumatakbong tumigil ka na wala kang naririnig. Medyo, pagka hindi nakuha sa fuse yun, sa ngayon, yung mga modelo, di kuryente, doon nagluluko. Yung mga So kailangan mahusay ng mekaniko talaga yun. Pamangkin ni Kano, big bike. Bagay sa kanya. Video. Pogi-pogi pag nakaganyan, sir, ano po? ganyan. Ayun pala. Itong mga sinasabi ni Kanonong po, ito ay mga based on experience. Sa mga napanood niya. Kung may nabanggit po ng mga specific na brand ng kotse o ng radyo man o electronics o kung ano pa man po, wala pong intensyon para manira. Ito po ay yung mga na-experience o natigid sa lahat na paano inayos, paano ginawa, at isa pa yung mga naging improvement o development ng technology na ngayon nga po hanggang ngayon dahil si Canon, siyempre lahat naman tayo natanda, ano po, may kanya-kanya tayong time kung kailan tayo umuusbong ng todo eh. So ngayon, para hindi siya mapag-iwanan pa rin, nandun pa rin yung kanyang giya sa pagmemekaniko, although 78 years old, ano po, imagine nyo, pinag-aaralan niya kung paano siya makaka-adapt. Pero siyempre, hindi nga ibig sabihin na alam niya pa rin, kaya niya nang gawin lahat. Pero at least yung mga basic troubleshooting na meron sa kotse na alam niya kaya gawin, gagawin niya yun. Pero pag hindi niya kaya, sasabihin niya kagad. At pagka, may recommendation siya na dito mo dalhin, dun sa mas nakakaalam. At least hindi kayo nagpipretenda na tayo. Oo, okay. Mahirap yun. Di ba? Nung araw, naranasan ko na rin yun yung panahon na kahit na hindi ko alam, pinapasok ko. Kaya lang, mahirap. Okay. Kasi pag di mo nagawa, siyempre parang talo ka. Kayo mismo yung sarili niya parang Oo, ano yun eh, yung guilt nyo, yung konsensya nyo, di ba? Tapos pangalawa, yung tao na umaasa sa inyo. Oo, yun ang pinakamasakit. Excuse me. Pinaalala yung talagang akala niya yung talagang magagawa mo. Yung pala medyo Hindi nyo nagawa, tapos gumastos siya, naghintay siya, tapos wala, ano. medyo masama. Kahit na nakatawa siya, okay lang, pero hindi rin. Pero Ayun. naman mo rin yung Tama, kasi kayo uh, din, tao rin kayo, alam niyo yun eh. Gusto nyo, kumbaga, nakakaranas din kayo ng gano'n, di ba po? yung hihiwalay kayong hindi ikaw nakagawa. Yung ibang nakagawa, parang ganun yung pag pinasukan mong hindi mo siguradong parang cheap, gusto mong matsambahan, pero minsan natatamba mo. Medyo So, sinasabi nyo, mabigat din sa inyo yung nakaranas kayo ng hindi nagawa. hindi nyo nagawa. Pero, parang nag-pretend kayo, kaya ko yan. Oo, parang ganun. Tapos, ang nangyari ay, Gastusan yung tao, siyempre. Yun lang pala ang problema. Ganun yun eh. tas yung konsensya nyo, gano'n. Oo, parang convenient eh. Parang ako kasi ganun pagka kahit na natuwa na siya pero nung meron ka rin dapat hindi ko pinakialaman. Parang ganun. Opo. Dapat sinabi ko na kaagad na paggawa natin dito sa isa na kakaalam. Okay. Kasi meron panahon kasing ganun eh. Parang feeling nyo kaya nyo. na, Gala-chamba. Minsan kasi natsambahan mo, di ba? Maganda rin yung Kasama sa experience yun. Yung bang, hanggat maaari, iwasan mo yung
hindi mo, yung nag-aalang kang gawin, sabihin mo yun sa tao na hindi ko siguradong magagawa to. Ganun, para alam niya. Kung ikaw, kung anong decision mo, kung pagagawa mo pa rin, subukan natin. Pero pag hindi, At least nag-try tayo. oo, Ayun, honesty, no? Honesty. tabagin natin si ganito. Opo, ayun. Alam niyo tayo, napakaganda nitong ano eh. Kada pupunta ako dito sa inyo, marami ako natututunan eh. Kaya mabuti nga, timing ka, wala kayong project na ginagawa rito sa sakyan niya. Pero tayo for the, para closing natin, bago natin tuloy pa yung mga susunod na kabanata. Ano yung parang mapapayo nyo dun sa mga mekaniko ngayon? Pero ngayon kasi yung mekaniko ngayon, ewan ka, pero yung malalakas sa loob. Okay. Ay, may mga kaibigan ako, sarating dito. Ay, hindi niya mapaandar. Ito ba ginawa mo? Ganto. Bakit mo ginawa? Ibig sabihin, yun na sinasabi ng iba, doon nakikita. Yung parang kaya ko yan, pero hindi pala. Parang ganon yung kadalasan. Pinag-practice niya yung sasakyan. Para matuto rin siya, ganun yun. Kagaya nung araw, ganun din ako. Kagaya sa tatay ko, pinag-practicean ko yun. Dahil, hindi mo, para, kaya yung mga mekaniko ngayon, matututo rin siya. Kaya lang, nasasira. Oo, hindi, talagang ganun. Excuse me, Ako, natuwa ako dun ha. Hindi nga marami rin ako sasakyan na nasira nung araw. Opo. Pinakikialaman kung minsan meron pang yung biglang carbonador ka minsan umaapoy yun, nasusunog. Oo. Nako, di mas malaking problema yun tayo. Binuhudan ko ng buwan. Delikado yun. Mabuti kung nandun pa kayo. Paano kung halimbawa kasalukuyan tumatakbo, biglang nagliyab? Yun ang mahirap. Nako, Yun, kawawa. Ano po? Minsan nakakakwan yun. Yung mahirap konsensyahin yun, yung kagagawa mo biglang tawag sa'yo, ano nga, nasunog yung busa sa naku, mahirap doon. Paano ngayon gagawin nyo nun, tay? Parang nagawan mo siya ng krimen, di ba? Di ba? Paano kung halimbawa legal, nakaligtas yung tao, pero kung may nangyari pa doon? Oo. Merong sa kalsada may nangyari na damay na aksidente o di ka yung mismong tao nasaktan. Ako lagot. Nung nga, na-experience ko rin yung hindi masyadong maigpit yung gulong. Sa dami, di ba, nagmamadali kayo. Nako, natanggal yung gulo. Hindi naman bumagsak. Gumewang-gewang. Tumawag, Nong, mumuray, putang ina ka, hindi mo hinigpitan yung ulo. Ha? Putang ina ka, buti nahigpitan ko. May kumakalapag daw. Buti bumaba ako, maluluwag pala yung gulong. Putang ina. Excuse me po, yun po expression lang, wala pong masama intention doon. Kung parang dating po ay nakapagmura along the way dito sa vlog, hindi po talaga mura. Yun po ay mga pangkaraniwan ng ng ating mga Pilipino yan. Sana wag kayo may skandalo. Paumanin po. Kumbaga, mawawala yung essence ng pinag-uusapan at nakakatawa nga lang. Dinadaan sa tawa, pero walang intensyon na sadyain. Ayan. So, ang may papayo nyo is ingat. At talaga maging focus, Pag bago ka pa lang kasi natututo, siyempre, gusto mong malaman kung ano yun. Di papasukin mo siya. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Puta. Doon mo matututo ka ng nasyam mo. Ganun pala. Okay. Kaya pag... Ayun. Alam niyo po, napakarami ko natutunan sa inyo, tay. Ako po ay nagpapasalamat talaga. Sana po mga giliw kong taga panood, mga subscribers ng Skipper TV. Ngayon po ay araw ng Martes, May 27, 2025. Nandito ako dito sa aking paboritong mekaniko na malapit sa amin.
kapitbahay ko lang, kabarkada ng biyanan kong lalaki. Yan po, nabanggit nga kanina habang doon sa pagkukwento niya, ano po. At marami talaga akong natututunan. Sana po ay magustuhan ninyo itong aking simple vlog about kay Kanonong na napakahusay pong mekaniko. Based on sa kanya experience na talagang napakataba, ang daming bagay na matututunan natin. Sana po may matutunan kayo, may mapulot kayo aral. At sana po please subscribe to my channel. At yung para po hindi pa nakaka-subscribe, yun po please subscribe. At yung po mga nag-subscribe na, marami pong salamat. Sana lagi kayo manood at suporta ng aking channel Skipper TV. Magandang araw po. Shoutout po uli kay Kanonong, kay John, kay paring John, anak niya, yung pamangkin niya kanina nandun, yung kanya mga apo, at saka yung kay ang pangalan ng mekaniko sa Cebu ba to, tay? Yung sinasabi yung mekaniko na pinapanood nyo sa YouTube. Sa Mechanic. Mats Mechanic. Oh. Matski Mechanic. Sa Cebu ba to? Sa Davao, Bohol, Iloilo. Malapit sa kanya yung Oroqueta. Tambay Oroqueta. Hindi ko maano eh. Basta bandang Mindanao. Mga Mindanao. Okay. papagawa sa kanya. Sige Minsan nga. galing ng Davao, galing ng Cebu. Basta pinadala sa kanya na kuan yung ayaw, hindi na kayang buuin nung kuan. Na-intriga tuloy ako. Papanoorin ko rin yan. At shoutout tuloy sa'yo, sir. Matski Mechanic. Ayan po. Susubukan ko tingnan sa YouTube yan at malamang may matututunan ako. Ako po walang alam sa pagme-mekaniko. Pero minsan sa buhay ko kasi, siyempre bilang bata, yung motor ko kinakalikot ko nung araw. Ngayon hindi na kasi asthmatic din ako. Kaya kahit gusto kong magkalikot na sasakyan, bawal sa akin dahil yung amoy ng gas, ng krudo, ng langis, mga ganyan. So yun po, marami po salamat and have a great day po. Sana po ay magustuhan nyo itong simple content. At bye bye po.